Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang reliyon. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video, isang tao na nag-vlog na bigla lang dumaan sa aking FYP na nagpagising sa aking ulirat kasi nga kagigising-gising ko lang guys. Yung kagigising-gising mo lang tas bigla mong makikita na may ganitong video. I don't know if it's legit. Please, please, please. Paki-confirm if legit tong taong ito na dati daw siyang BBM vlogger at ngayon na nga bumaliktad siya. Kung totoo man ang sinasabi niya, o ikaw, sir, kung totoo man ang sinasabi mo, pwede tayo mag-usap, i-PM mo ko o i-message kita para makareply ka. And ako'y naluwagan sa dibdib dahil hindi mo na kinakaya ang nangyayari sa inyong sitwasyon na ganyan. Pero okay ha, disclaimer guys, that doesn't mean na ito ay gusto ko siyang imbitahan ako naman ang bumabaliktad, okay? Alam nyo yan, na ako pure DDS ako, ba diba? This one kasi is concerned na ang taong bayan, ang buong Pilipinas. It doesn't concern the Dutertes na, okay? Dito tayo muna, i-set aside natin ang politika, dito tayo sa pangmasa, pang Pilipino, pang issue ng bayan. Okay, kasi itong sinabi niyang to, malaki ang contribution kung ito makukuha o mahuhuli o alam mo yon kasi sila magkakasama 'Di ba? Siguro itong taon to hindi niya na kinaya yung pagkamatay nitong kanilang kasamahan. Kaya ngayon siya, durog na durog ang puso niya, hindi niya na malunok kung ano pa daw yung mga binibigay sa kanilang trabaho, kaya ngayon kailangan daw ilabas. Ngayon, ang pangalan niya Haring Ungas TV, kung ikaw willing naman, okay? Kung ikaw willing naman, ikaw ay aking iniimbitahan para makausap kita ng personal, kahit Zoom o kahit sa WhatsApp, magkausap tayo. Kasi napaka-importante ng revelasyon mo. Guys, panoorin nyo to. Itong video na susunod dito, panoorin nyo, i-confirm natin yan mismo sa kanya, kay Haring Ungas TV. Nakita ko lang to, in-screen video ko, and ngayon, gusto ko ding i-share sa inyo dahil malamang, 'di ba? Hindi naman kayo nanonood ng mga BBM vloggers. So, ito, gusto ko lang makita ninyo na may vlogger galing sa mga bangag ang bumaliktad na. Bumaliktad, it doesn't mean na bumaliktad na punta na sa Duterte, di ba? It means na tumiwalag na, hindi na kinaya ang pressure ng mga nangyayari. So ngayon, ito panoorin natin, kayo na ang humusga, pero kung makikita ninyo itong taong ito, si Haring Ungas TV, o meron kayong connection sa kanya, pakisabi na iniimbitahan ko siya, gusto ko siyang makausap. Yun lamang guys, panoorin nyo. Tapusin ninyo hanggang huli itong video na ito. At guys, nga pala sa aking YouTube channel, please, stay tuned, okay? Madami pa tayong ilalabas, okay? Madami pa tayong unti-unti kasi parang sabi ko, masyado tayo i-stuck sa live, 'di ba? So mas maganda, i-record ko lahat, ipopost ko yan, at yun naman ang ipinangako ko sa inyo. So sa mga gusto mag-member na kayo sa aking channel, mas madami kayong makikita mga video na aking ipopost na talagang ikagugulat nyo, ikapaninindig balahibo ninyo. Ano yun? Gabi ng lagim, Yumi. Ang aga-aga. Charot. Just ka. Ano ba yan? Pero guys, kidding aside, tingnan nyo tong video na to, limi-limiin ninyo. At kung matatagpuan nyo, itong taong to, si Haring Ungas TV, pakisabi, hinahanap ka ni Walwal Queen o ni Yumi Santiago.
O guys ha, huwag kalimutan, ipakalat itong video na to. Nang sa ganon, magising na ang ating mga kasamahan o ang ating mga kamag-anak, kaibigan, mga ewan, basta ikalat yun na. Sayang, sayang kung hindi nila ito masusubaybayan. Sayang kung hindi mabubukas ang pag-iisip nila. Kung may kakilala kayo dyan ng mga kasamahan ninyong piklawan, dilawan o loyalista, ipakita nyo lang tong video na to. For sure. For sure, kahit papaano, mag-iisip sila sa kung ano ang totoong mga pangyayari. So guys, panoorin nyo. Ha! Tapusin nyo hanggang sa kahuli-hulihan kasi importante ito. Okay? Yun lamang guys. Assalamualaikum. Una kong revelasyon. Pero bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ito dahil related ito sa discussion natin ngayon. Drug syndicate ang una kong revelasyon. Panoorin muna natin ang kaso ni Mima bago tayo magpatuloy. Kilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po ay membro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. May natatanggap ng banta sa buhay ang vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago pa ito mapatay. At i-recap din muna natin ang mga bansa na pinuntahan ni Penguin Budlat at ni BBM. Ito. Kung napanood nyo ang previous vlog ko nung nakaraang mga araw, na kung saan nag-trending yon ng almost 3 million views doon sa pag-repost ni Makata ng Bayan. At ni-repost ito ng mga kasamahan natin mga vloggers dito sa social media. Maraming nag-repost. Ito po ay patunay lamang na ang pagkamatay ni Mima Alicia ay may kinalaman ang member ng mga sindikato na naayon sa report. Pero nakapagtataka lang, correct me if I'm wrong, na itong post na ito is noong 2024 pa. Kung nagkakamali ako, dahil sa pag-verify ko, noong 2024 pa ito. So, big question mark pa rin, o ang salarin, o ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Mima Alicia. So ngayon, isa-isahin na natin ang drug syndicate na nandito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Unahin natin ang foreign group of drug syndicate na nakabase sa Asia, Pacific at US. 5 grupo po ito ng mga higanting drug syndicate na nandito ngayon sa ating bansa na nagpayuhot ng silver at polvoron. Hindi ko nababanggitin. Yung silver na sinasabi ko, yun yung favorite ni BBM. At yung polvoron, yun yung paborito ng mga lokal natin na mga bangag na nandyan sa mga kanto, na nandyan sa mga katambayan. Yun yung polvoron. Pero yung paborito ni BBM, yun yung silver. Okay, ngayon, una kong banggitin ang pinakahiganting foreign drug syndicate na nakapasok sa ating bansa sa panahon ng pamumuno ni BBM at Lisa. Knowing na ang pinakaunang biyahe ni Lisa at ni BBM noong 2022, if I'm not mistaken, is sa US. At sa mga nagtatanong dyan kung bakit ako kumalas. Alright, ganito yon. Noong June 2022, doon na nag-umpisang umupo si BBM. Pero after 4 months, marami na akong napansin. Kasama na doon ang una kong revelasyon na may mga malaking sindikato sa likod ni BBM. Kaya kumalas na ako hanggat maaga pa. At nakalimutan ko pa doon ang human trafficking. Yon yung pang-apat na mga higanting sindikato na nasa likod at nakapaligid ni Lisa at ni BBM. Si Lisa, ang coordinator sa mga yan. Si Lisa, ang siyang naging dahilan ng lahat ng kaguluhan sa ating bansa dahil under niya si BBM, kontrolado niya si BBM. Siya ang presidente ng ating bansa. Yan si Lisa. Kaya, bakit niya naging kakampi ang mga dilawan? At walang magawa si BBM doon dahil under si BBM ni Lisa. Yan ang katotohanan na hindi matatakasan ni numan sa atin. Kaya, kumalas na ako dahil hindi ko kaya yung script na takpan ang kawalang hiyaan ng mga sindikato sa ating bansa. I don't know. Sa mga darating na araw, mabubuhay pa ako. God knows everything. Kung itumba man ako
sisiguraduhin ko na babalikan ko sila. Dadalawin ko sila araw-araw sa Malacanang. Okay, banggitin na natin ang napakahiganting foreign drug syndicate na nakapasok sa ating bansa. Ito ang tinatawag na Samgor. At itong Samgor na ito ay may mga alliance. Grabe, napakalaki. 5 triads. Ang tinatawag na 14 key. Ang tinatawag na Bamboo Onion. Ang tinatawag na Big Circle Gang. Ang tinatawag na San Yen On. At Wo Shing Wo na nakabase sa Hong Kong ang Taiwan. Trade in Asia Pacific. At dito dineliver sa Pilipinas. Na ikinarga sa barko. Tuni-tuniladang pulburon ang ikinarga sa barko. At dineliver dito sa atin doon sa Zambales, Bataan, Ilocos, at Mindanao. Banggitin natin ang pangalawa. Itong pangalawang higante ng drug syndicate ay tinatawag na Golden Triangle Networks. Origin from Myanmar and Thailand. At dineliver dito sa Pilipinas. Ang pangatlong foreign drug syndicate, Chinese Link Networks, associated with the names Mr. P, C, and Mr. M, Y. Di na natin magitin ang full name dahil delikado itong mga taong ito. Ang pang-apat na foreign drug syndicate na paborito ni BBM na i-deliver sa Pilipinas ay ang Indian Link Groups na nag-supply ng silver dito sa Pilipinas. Dineliver ito sa Laguna nitong taon lang, noong February 2026. Bago pa lang. Ay my God. Alam nyo, no? Nakakalula. Stay tuned! Dahil ikumpara natin ang datos noong panahon ni Tatay Digong at panahon ni BBM. Stay tuned lang kayo. Hindi pa tayo dito nagtatapos. Panglima na foreign drug syndicate, Mexican cartels. Ito, yung nakabase sa US, na kung saan palaging nandoon si Lisa at BBM. Na kung saan, kung nalaalan nyo, na may nagurgur doon dahil na overdose. Sino ang mga alliance nito? Ang alliance ng Mexican cartels ay mga Italian Gulf Cartel at Cosa Nostra na nakabase sa USA. No wonder kung bakit pabalik-balik si Lisa at BBM. Kasi nandoon yung paborito nila, ang silver. Sana ma-overdose. So ngayon, babanggitin naman natin ang mga local na mga drug syndicate dito sa loob ng Pilipinas. Ito ang tinatawag na SSS. Hindi ko na ibigay ang full name ng mga to. Na nag-control at nag-supply sa lahat ng jail nationwide. Pangalawa, na local syndicate sa loob ng ating bansa ay ang tinatawag na TBR. Hindi ko na rin banggitin. Delicates. Na nakabase somewhere in Mindanao. Ang pangatlo, ang tinatawag na Osamis Group, na ang network nila ay nandyan sa Misamis Occidental. Sino kaya ito? At ang pang-apat at huli, Manila Drug Group, led by Aka alias Leaders. So marami. Sino kaya ang mga ito? Dodong Abalos, kumusta? Kinumusta lang kita. So, ayon sa aking pananaliksik, from 2022 na pagkakaupo ni BBM until sa kasalukuyan 2026, ang mga nahuhuling foreign drug syndicate ay 30 to 40 groups lamang ang kanilang nahuhuli. Very low number of mga higanting foreign drug syndicate ang nahuhuli nila from 2022 to 2026. I don't know. Baka data lang ito, pero absuelto. Kaya ayaw kong mag-vlog sa kanila eh. Ayaw kong itaya ang kinabukasan ng mga kabataan para takpan ang katotohanan. Okay, patuloy tayo! Sa panahon ni BBM from 2022 to 2026, ang mga nahuli nilang local drug syndicate sa ating bansa ay nasa 28 to 30 people only ang kanilang nahuli. Napakaliit
ng datos. Hindi niyo na ba napapansin? Sobrang tahimik ang war on drugs ngayon. So ngayon, para makumpara natin ang kapanahonan ni Tatay Digong, hindi to fake news, verified ito. Dahil bawal sa akin ang fake news. Dahil magkasala tayo kay Tatay Mitch. I-recap natin ang kapanahonan ni Tatay Digong sa tinatawag niyang war on drugs. At ang total na datos na nahuli ni Tatay Digong sa kanyang kapanahonan from 2016 to 2021 ay humigit kumulang ng 225 giant foreign drug syndicate to 230 groups of foreign drug syndicates ang nahuli under the watch of Tatay Digong. Ikumpara nyo kay BBM. Ang nahuli lang niya is 30 to 40 groups only. Questionably pa yon kung totoo nga ba. At yung mga nahuling local drug syndicate, mga local drug syndicate ha, mga drug lord, ay nasa 1,400 groups of local drug syndicate. Ganon kadami. Ikumpara mo kay BBM na nasa 200 to 300 lamang ang nahuli niyang local drug syndicate. At questionably pa yun kung totoo nga ba ang datos na iyon. Dahil ngayon, ulitin ko, sobrang tahimik ng drugs on war. Kaya mga kabayan, umpisa pa lang ito ng aking revelasyon. Yun lamang ang sa ngayon na kailangan niyong marinig. Na kailangan kong iparating sa inyo para aware kayo sa inyong mga anak. Higpitan niyo ang pagbabantay ng inyong mga anak. Dahil marami ng balita na maraming ginorgor. Mga ama, ginorgor ang mga anak. Ang anak, ginorgor ang magulang dahil sa polvoron na yan. Yun lamang po at maraming salamat at pagtitiwala nyo sa aking channel. Buhay ko ang nakataya. Magandang gabi.